Magandang umaga sa ating lahat. Palakpakan muna natin ang ating Diyos. Sa mga kasama namin nanonood, binabati namin kayo ng magandang umaga. Mas maganda ang umaga kung kasama namin kayo, di ba mga kapatid, no? So, kaya po ginawa natin tatlo ang gawain tuwing linggo ay para naman po kapag hindi tayo mag-aalangan umatin tuwing linggo kasi nag-aalala tayo baka mapuno, di ba? Kaya ang ginagawa natin para may kaayusan at ma-manage natin na hindi tayo umaapaw. Ayan, hindi ako. Sige, lagay mo na lang dito. Ginawa natin tatlo pong gawain. Para po, hindi kayo magdadalawang isip baka mapuno ang simbahan. So, wag po kayong mag-alala. Kaya po tatlo na ang ating gawain para hindi mapuno yung ating simbahan. Sa ngayon, na meron tayong restriction. Hindi tayo nagpapapunta ng sobrang dami para na rin sa health protocol po natin. Kaya mga nanay, mga tatay, ito po ay inyong panahon. Alas 8 ng umaga. So maganda po ay pupunta kayo dito at makasama namin kayo na nagpupuri sa Panginoon. Yun lang po, isang paalala lang yun kasi baka may ilan sa atin na nag-aalala kasi baka mapuno ang simbahan. Huwag po kayong mag-alala, bihira pong mapuno ang simbahan. Bihira pong ang ating simbahan. Wala bang restriction ay hirap nang mabuno. Pero ngayon, dahil tayo ay nabubuhay sa nabubuhay sa pananampalataya, lagi tayong umaasa every Sunday, mapupuno ang ating simbahan. Amen? Inaasahan natin ang ating asawa, kapatid, ang ating mga anak, mga kamag-anak, mga kaibigan ay matadala natin sa Panginoon. Kaya every Sunday, umaasa tayo na mapupuno lagi ito. Kaya nga, nag-isip Well, paki-ayos na nga yung wireless. Ay, yung word. Ano? Pinuputol ko po talaga. Nasa live, hindi nila maririnig eh. Kailangan buo. Ulitin ko lang. So, yun. At mamayang alas 10, para naman yan sa mga young professional. At alas 5 po ng hapon ay para sa mga bagong mananampalataya. O kung hindi man bago, gusto mo uling maranasan yung bagong pag-ibig ng Panginoon. Gusto mong maalala yung pakiramdam na nagsisimula sa Panginoon. Punta po kayo mamayang alas 5. And bago tayo magsimula, inaanyayahan ko muna kayo na kumuha ng inyong mga Bible, mga notebook, and ballpen. Kayo mga nasa bahay, yan. Ginagawa natin lahat ng paraan kahit sa kabila ng pagpipigil sa atin ng ating paligid ay hindi tayo papapigil hanggat may kalayaan tayo. Actually, lagi naman tayo may kalayaan, piliin ng Panginoon o gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya lagi natin gawin ito. Mga kapatid, nasa bahay, I hope na wala kang ibang ginagawa. Marta, tigilan mo muna kung ikaw ay nagluluto. Pwede naman yan, pero mas maganda siguro kung tapusin mo mamaya dahil kailangan i-honor natin ang salita ng Diyos. Igagalang natin ang salita ng Diyos. Bibigyan natin ng parangal ang salita ng Diyos. At ihanda ninyo ang inyong mga Bible sa Lucas 11. Ayan, buksan na po ninyo. Mag-pray muna tayo mga kapatid. Maraming salamat po aming Diyos dahil yung paggising namin ngayong umaga ay tanda na gusto mo kaming makasama sa gawain. Nais mong purihin ka namin, itaas ang pangalan mo, awitan ka, pakinggan ang tinig mo, at pakinggan din ang aming mga tinig. Sino kami, Panginoon, para bigyan ng pansin, para pakinggan kami sa aming mga daing, mga pagsubok at problema. Minsan o madalas, tuwing kami ay may pagpapala ay nakakalimutan ka naman namin.
Sinasamahan ko po ang mga kapatid ko sa pananampalataya, kung sino man sa kanila ngayon ang may pinagdaraanan, may mga pagsubok. Lord, sabi mo sa James 4:4, if we draw near to you, you will draw near to us. Sa mga kasama namin, sa live, mga nanonood, ikaw po nakakakilala sa kanila. Ikaw nakakaalam ng sitwasyon ng kanilang pananampalataya. Kaya panalangin namin, Panginoon, bilang mga kapatid nila dito sa loob ng simbahan, sa physical church namin, ay maramdaman din nila ang presensya ng Panginoon. Magpalaya ka. Alam namin may pagpapala sa iyong salita, may pagkilos, may kapangyarihan, may kapayapaan, may katuwiran, kagalakan sa banal na Espiritu. Thank you, Lord, dahil bukas ang iyong kaharian para sa iyong mga anak. Kasama ka namin. And more than sa mga bagay na pag-uusapan namin, ang nais namin ay ang personal na mensahe mo sa aming mga personal na buhay. Dahil ikaw, Panginoon, ay may iba't ibang paraan sa bawat individual na tao. Kaya panalangin ko, Panginoon, higit sa aking inihanda, higit sa aking o sa aming mga nalalaman, panalangin namin na ang tinig mo ang aming siyang marinig at manahan sa aming buhay, sa aming gawain sa umagang ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Lord ulit ngayong umaga. And salamat sa Panginoon dahil tayo ay may mga iba't ibang gawain. Every Wednesday, meron tayong prayer night. Meron din tayong, sa prayer night, ay hindi rin namin kayo pinipigilan na pumunta dito sa simbahan. Pwede kayo ito tuwing Miyerkules para samahan kaming manalangin. Kung hindi man kaya, ay pwede rin kayong. Pero kung magbibigay kayo ng prayer request, maganda kapag live na, kasama namin kayo mananalangin. Kasi may moment doon na yung mga nakikinig naman, sila naman yung magpe-pray sa mga nasa simbahan. Di ba? Very powerful. Wala na tayong maidadahilan pa. Kasi habang gumagawa ng paraan ng Panginoon, tayo naman ay padagdag ng dahilan. Sabi nga nila, kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Ganun talaga ang mundo. Ayaw lang talaga sa Panginoon. Kaya, we are blessed na iba't ibang paraan tayo nakakalapit sa Panginoon. And I'm blessed din sa mga mamshi, mga nagba-Bible study every Saturday. Oh. Nakikita ko sila talagang nag-make-up sa kabila ng pagiging masipag nila sa tahanan nila. Ayan. Pinapakita nila sa kanilang pamilya na mahalaga pa rin ang salita ng Diyos. Kaya I'm blessed. Congratulations. Pwede po lakpakan natin yung mga mamshi natin. Nakikita ko sila, nagdo-notes pa sila. May mga assignment pa talaga. Oh. Thank you, Ma'am Jen, sa iyong initiative sa ating sa mga mamshi. At syempre, mahirap naman kung walang estudyante. Kaya pagpalain pa kayo ng Panginoon, kayo mga nanay. Panalangin ko sa inyo na ipamuhay ninyo yan palagi dahil sandali na lang ang ating buhay dito. Kahit ako, sandali lang din naman. Sana ay maiwan natin kung ano yung pwede nating iwan sa ating mga mahal sa buhay. Kung nais natin silang makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng maayos sa trabaho, ang pinaka magandang iiwan natin sa kanila ay yung takot sa Panginoon. Kasi aanhin nila ang pera, ang trabaho, o karangyaan, fame. Actually, madali na lang ngayon yumaman, mga kapatid. Makikita mo, social media, mga wala namang pinag-aralan, yung nagiging milyonaryo, di ba? Napakadali na lang. Basta sa makamundong paraan. Ikaw, kung gusto mong sumikat ba naman sa social media, magpakita ka lang ng katawan mo, sumayaw ka ng mga malalaswang sayaw, kikita ka agad. Madali na lang talaga ngayon. Pero sa kaparaanan ng Panginoon, sabi nga niya, gusto mong maging mayaman at the same time Kristiyano para kang pumasok sa butas ng karayon. Pero sabi ng Diyos, hindi imposible. Di ba? Ayun, maganda doon. Posible naman. Mahirap nga lang. At we are now in the last days. Nasa panahon na talaga ng pagliliglig, mga kapatid. Tayo ay humaharap na at nakikita na natin, aninag na natin yung kaluwalhatian ng Panginoon.
Hindi naman natin maitatanggi yan, di ba? Ayun na, yun narinig din nyo, nagulat kayo, di ba? Akala nyo, bumalik na si Lord. Pero, malapit na siyang bumalik. Kasi makikita nyo, sabi sa salita ng Diyos, malalaman nyo kapag malapit ng pagbabalik ng Panginoon kapag ang mga mananampalataya ay nanlalamig na ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Marami ka bang kapatid ngayon sa pananampalataya, hindi mo na makita ang init ng kanyang pag-ibig sa Panginoon. Isa sa mga tanda po yan na ang Diyos, tinitignan niya talaga, hindi external, internal, yung totoo sa atin. Kasi madali lang naman sabihin, I love you, Lord. Madali lang naman sabihin, ikaw ay Kristiyano. Kapag ikaw ay naglilingkod, ikaw ay gumagawa ng mga bagay na relihiyosong bagay, di ba? Madali lang yun. Pero kapag nasubok na ang ating relasyon sa Panginoon, yan, diyan mas mahirap. Kapag may gumawa sa'yo ng mali, kaya mo pa bang gawa ng mabuti? Kaya mo pa suklian? Kung ikaw ay may umaaway sa'yo, kaya mo pa bang ibigin ang umaaway sa'yo? Batid, ganun ang proseso ng ating pananampalataya. Hindi natin ito madadaan sa mga reliyosong bagay, kaya isang paalala sa atin na Word of God, mag-ingat kayo. Sabi sa Lucas 12, kanina lang nadaanan ko, mag-ingat kayo na huwag maging tulad ng mga Pariseo. Yan. Nakakatakot yun. Kasi inaakala nila na sila ay nasa Diyos, pero ang sabi ng Panginoon, akala nyo ay nasa inyo ang liwanag, pero ibang kadiliman pala ang bumabalot sa inyo. Mag-ingat din tayo, lalo ng mga naglilingkod sa Panginoon, kasi madali tayong madaya, lalo na kapag nasa church tayo. Pero kapag mag-isa na lang tayo, doon naman makikita kung tunay yung ating pananampalataya. At yan ang ating pag-uusapan. Ngayong umaga, wala po tayong, hindi topical. Pag sinabing topic, merong isang pag-uusapan na bagay, tapos para may ma-pinpoint kung paano masolusyonan yung bagay na yun. Halimbawa, ang topic ay about sa pagtatithe, so pagbibigay. Ayun, kukuha tayo ng iba't ibang verse, tapos pag-uusapan natin about sa pagbibigay or pagtatithe. Ngayon, pag-uusapan natin ay isang turo ni Jesus Christ. In these uncertain times lang, para sa akin napansin ko rin kay Pastor habang nagtuturo siya, talagang synchronize kami ni Pastor. Thank you sa Panginoon. More on, ang laging naituturo every Sunday sa atin ng Panginoon ay isang text, context. Kumbaga, hindi siya topical para may ma-pinpoint ko ano yung dapat na ituro, kundi may isang istorya o isang tinuro si Jesus or si God para pag-usapan at doon lang iikot yung ating topic. Ang tawag doon context, no? Contextual. At sa Lucas 11, ito ay very, very simple thing. Lahat tayo may iba't ibang pinagdaraanan. And I believe kung bakit ito yung nais ng Panginoon sa atin. Kasi may iba't ibang paraan ng Panginoon sa bawat tao. Hindi pare-pareho. Although there are times na may isang solusyon sa isang general na problema. Halimbawa, tayo ay magpapatayo ng simbahan. So tayo ay nag-meeting, nag-usap-usap at nag-come up tayo ng isang solusyon. Yun ay magpe-pledge tayo at ibang paraan pa. So general yun. Pero sa individual na mga problema natin, lalo in this uncertain time, in this pandemic moment, may iba't ibang paraan ng Panginoon kung paano susolusyonan ang ating problema. Iba-iba kasi tayong tao, iba't ibang personality, character, attitude, iba't ibang situation din. Pero sa iba't ibang situation na yan, may isang bagay o strategy ang Panginoon sa ating lahat. Kung bakit ang church ay nagpapatuloy simula noon hanggang ngayon, yun ay ang panalangin. Ayan po ang pag-uusapan natin. Kunin na lang natin ang title. Sa title na nasa Bible, Katuruan tungkol sa pananalangin. Ito yung panahon na tinuruan ni Jesus Christ ang kanyang mga disciple sa
pananalangin. Isa sa mga principle po ng pananalangin, kapatid, lagi niyong tatandaan, naririnig ng Diyos ang ating panalangin. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Sa tuwing tayo nagpe-pray, alam natin na ang Diyos ay nakikinig. At hindi, ang panalangin ay hindi lamang pakikipag-usap sa Diyos. Hindi lang siya yung communication sa ating Panginoon. At ayun na malalaman natin ngayong umaga. Samahan niyo ako sa pagbabasa. At sabi ko nga, kaya kayo may mga notebook, wala tayong mga bullets, katulad ng 1, 2, 3, nakasanayan natin preaching. Kasi ang nais ko po sa inyo, pakinggan nyo ang Holy Spirit kung ano yung gusto niyang isulat ninyo. Okay? Kung ano yung itinuturo niya ngayon sa inyo, kasi may gusto siyang sabihin sa ating lahat. Sinadya ko po talaga na walang PowerPoint, na walang mga bullets sa ating screen or sa TV natin. Kasi naniniwala ko, when we study the Word of God, nais ko mas maging komportable kayo na meron kayong sariling natutunan sa ating topic ngayong umaga. Sabi sa Lucas 11 verse 1, minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo'y mananalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso. Sa verse 5, sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo'y nagpunta sa inyong kaibigan at nakiusap, Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. Sa verse 7, at ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sa verse 8, sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa nagpupumilit ito. Sa verse 9, kaya't sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap. Ang bawat humahanap ay makatatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ito'y humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kayo ngang masasama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, lalo na ang inyong ama na nasa langit, na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. I hope na habang binabasa natin ito ay nangungusap sa inyo ang Panginoon. At sabi ko nga po ay isulat ninyo kung ano yung bagay na sinasabi sa atin ng ating mahal na Panginoon. Dahil every Sunday, naniniwala ako, laging plano ng Panginoon na kausapin ka individually. Hindi lang as a church, bilang isang individual na tao. At kung ano yung mga itinuturo namin dito, kaya nga naniniwala tayo, di ba? Hindi si pastor ang nagtuturo, kundi ang banal na Espiritu. Kaya kinakausap ka ng Panginoon, kapatid. Kung ano yung nais siyang sabihin sa iyo, isulat mo yan. Ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lamang para sa mga pastor o para sa mga lingkod ng Diyos, para sa mga leader, ito ay para sa lahat. Ako naman, bago pa ako magpastor, ganun na rin naman yung ginagawa ko. Nagsusulat, minsan nga nire-record ko pa .
bago pa tayo magkaroon ng mga recording sa YouTube o sa Facebook ng ating mga preaching, may mga recording na, tapos pinapakinggan ko na lang din uli. Kasi, ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Okay? May mga, nasa tao na lang yan kung paano natin papahalagahan ang salita ng Diyos. Sa panahon natin, ang panalangin ay obsolete na. Kumbaga, kahit nga minsan sa churches, parang wala nang masyadong kapangyarihan. Pero para sa mga taong hindi nananalangin yon. Pero para sa mga taong nananalangin, ito ay bagay na hindi mawawala sa ating buhay, sa ating panahon. Sabi nga nila, ang panalangin ay isang gatas ng isang baby. Kapag ikaw ay Christian, lagi mong hahanapin ang gatas. Kapag hindi ka, ang baby, kapag umiyak yan, alam mo na kung ano hinihingi niya. Gatas. Wala nang ibang hinihingi yan. Wala ka namang umingi ng tapsilog yan. Diba? Hindi na mahihingi ng tapsilog ang baby. Hihingi siya kundi ng gatas. Ganon din tayong mga Kristiyano. Mga kapatid, nais ng Panginoon ituro sa atin ang paraan ng pananalangin. Kasi, ang panalangin ay isang napakamakapangyarihang bagay para sa atin. Bago pa magkaroon ng live service o bago pa magkaroon ng mga building, mga sanctuary, mga kapatid natin sa pananampalataya ay nabuhay na sa pananampalataya sa mga magitan ng panalangin. Imagine, no? Wala pa tong mga to, wala pang mikropono. Paano nila na-survive? Paano umabot sa atin ang mabuting balita? Dahil yun sa panalangin. Ganun makapangyarihan ang panalangin. Kaya kapag tayo ay mananalangin, kailangan, katulad ni Jesus, sasadyain natin. Schedule, priority ang panalangin. Kapag, sabihin ko na kapatid sa ating lahat, kapag nababawasan na ang ating pananalangin, ang ating paglapit sa Panginoon, o baka kapag hindi ka nananalangin, hindi ka anak ng Diyos. Ganun lang naman yun. Kasi syempre, kapag Kristiyano ka, ikaw ay nananalangin, ibig sabihin ikaw ay anak ng Diyos. Hindi naman ako sa naguhusga, pero ayun lang naman talaga yung pinaka-basic thing talaga ng ating pananampalataya. Kung ang... Hello. Sige, ito muna, mamaya pag nawala. Kung ang... salamat. Kung ang simpleng bagay o pinaka-basic thing na pwede natin gawin sa ating pananampalataya ay hindi natin magawa, yun ay ang pananalangin at tayo ay nakakapaglingkod sa simbahan, nang hindi nagpe-pray. Mga kapatid, natutulad na tayo sa mga Pariseo. Diba? Sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, pinapakita nila na sila'y nananalangin, pero ang totoo sa kanilang mga puso, hindi talaga sila nananalangin. Pag si Jesus ay nagpe-pray, alam naman natin ang kanyang number 1 strategy in praying. Naghahanap siya ng isang magandang lugar. Diba? Saan siya pupunta? Pupunta siya sa mga bundok. Pupunta siya doon kasi gusto niya siguraduhin na walang distraction. At gusto niyang siguraduhin na walang ibang papasok sa isip niya. Kasi ginagalang niya ang presensya ng Panginoon, ng ating Ama na nasa langit. When we pray, kapatid, kailangan natin ihiwalay yung ating sarili sa mundo. Alam ko mahirap ngayon, di ba? Katabi mo lang, pader lang ang pinaghihiwalay ng dalawang tahanan. Kumbaga, kapag ikaw ay nagpe-pray na, maririnig ka na sa kabila. Kaya napakahirap na sa atin. Pero kung dapat, sadyain natin. Kapatid, di ako komportable sa sound natin. Parang robot eh. Pag tayo nagpe-pray, iwalay natin sarili natin sa mundo. Kailangan maging intentional tayo. Number 1, strategy ng Panginoon natin,
kapag siya ay nananalangin, madaling araw. Ayan. Yan, tip yan para sa ating lahat. Pag tayo ay mananalangin, madaling araw, kasi tulog pa si Satanas. Tulog pa ang kaaway. Hindi naman tutulog ang kaaway. Sinasabi ko lang, kapatid, ay wala pang masyadong nanggugulo sa atin. Diba? Tulog pa yung mga anak, tulog pa yung asawa. Kaya I suggest, kung gusto talaga natin na magkaroon ng quality time sa Panginoon or intimacy sa ating Diyos, gawin natin, sadyain natin. Kailan ba wala si Mister sa bahay? Ang mga anak, kailan sila tulog? Ba? Gayahin natin siya. Kung si Jesus ay Diyos, tapos gumagawa pa siya ng paraan para makapag-focus sa prayer, paano pa tayo mga tao lang? Gustong sabihin sa atin ng Panginoon, may laman ka talaga. Gawa ka nga sa alabok, kaya ka mahina eh. Pero hindi yan dahilan. Kaya nga si Jesus, kahit na nagkatawan tao siya, kahit naging gawa sa alabok na ang kanyang katawan, pero syempre, espiritu niya ay Diyos, ino-overcome niya, kapatid. Gawin din natin. Mahalaga na meron tayong simbahan, merong mga kapatid na tumutulong sa atin. Kasi sabi ko nga sa inyo, uncertain times tayo eh. Hindi natin alam, baka next week sarado na naman ang simbahan, di ba? Kaya mas maganda, malaman na natin kung ano yung essential talaga sa ating mga Kristiyano. Yun na yung number 1 pananalangin talaga. We need to pray intentionally. Kailangan sadyain nating manalangin. And we just don't pray para lang sabihin ko ano yung kailangan natin sa Panginoon. We pray because we want to experience God. Gusto natin siyang maranasan. Kapatid, kapag ikaw nagpe-pray, ako personal challenge ko to sa aking sariling pananampalataya. Ayokong tatayo nang hindi ko mararamdaman ng Panginoon. Huwag kang tatayo sa altar mo, kung saan ka man nagpe-pray, hanggat hindi mo nararanasan ang presensya ng Diyos. Hanggat hindi mo nararamdaman yung kapayapaan, huwag kang tatayo, doon ka lang. Kasi ang Panginoon, hindi naman cheap yan eh. Oh Lord, usap na tayo ha. Ano, kalad ka rin ang presensya ng Panginoon? Hindi. Kailangan natin mag-effort. Kaya nga sabi dito, hanapin. Sino mo maghanap ay makakahanap, makasusumpong. Kaya ibig sabihin, kapag ikaw nag-pray ka, umupo ka, hahanapin mo nasa ng presensya ng Panginoon. Kailangan mag-antay tayo. Ganun ang prayer talaga, kapatid. When you pray to the Lord, mararamdaman mo may kapayapaan. Sabi nga, sa kingdom ng Panginoon, there is righteousness, there is peace and joy. Tatlo yan, kapatid. Ang dami ng mic ha. Apat na. Salamat. Ayan. Dami na nating mic. Thank you po. Tatlo yan, kapatid. Hanapin na lang natin yung verse. Mamaya ipopost ko na lang. Kapag ikaw nakapasok ka sa kaharian ng Diyos, sa presensya niya, sa kingdom, awit kasi yan eh, kaya natatandaan ko eh. Righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Ayan. Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Pag nagpe-pray ka daw, kapatid, at naramdaman ng Espiritu mo, nakapasok ka na sa kaharian ng Diyos, tatlo ang matatanggap mo. Agad. Kapayapaan, katuwiran, pagiging matuwid, mararamdaman mo na pinatawad ka na ng Panginoon. Hindi ka na condemn. Hindi ka na mag-aalala. Wala ka na sa state ng doubt. Kaya mo ba, Panginoon? Hindi. Matatanggal yun. At kapayapaan. Joy. Pagkatapos mo mag-pray, magiging masaya ka na. Hindi yung pagkatapos mo mag-pray, Lord, kailangan namin ng almusal, wala kami tanghalian ngayon. Pagkatapos mag-pray, Lord, naniniwala ako in Jesus' name, amen. Pero pagkatapos mo, malungkot ka pa rin. Naku kapatid, balik ka muna uli sa panalangin. Huwag ka nga alis kung nasaan ka. Antayin mo dumating. Kasi yun agad ang answered prayer. Kapag tayo nagpe-pray, may mararamdaman ka agad. Hindi lang sa emotion, nasa kaluluwa mo talaga agad. Kaya nga every Wednesday laging isa sa mga mystery, ito talaga
isang kababalaghan to sa ating simbahan tuwing Miyerkules. Parang ang bigat-bigat sa pakiramdam na parang nakakatamad, tapos parang hindi mo alam kung may gagawin ba ang Panginoon kapag nagpe-pray. Pero kapag ginawa mo, pagkatapos ng prayer, parang may ginawa ang Panginoon na hindi mo maipaliwanag. Ayun yung sinasabi ng Diyos. Kapag nakapasok ka sa kingdom of God, when you pray, syempre, spirit ka, papasok ka sa karya ng Diyos, tatlo agad ang matatanggap mo. Kapayapaan, kagalakan, at katwiran ng ating Diyos. When you pray, tatlo yan ang matatanggap natin. Yan, Panginoon, parang napaka-untouchable niya talaga. Kaya nga sabi sa atin ng Panginoon, pray so that you will not be tempted. Diba? Kaya kung madalas tayo natutokso, baka nagkukulang tayo sa panalangin. O talaga nagkukulang tayo sa panalangin, kapatid. Kaya medyo haba-habaan natin ang ating prayer time. Diba? Merong mga traditional prayer na pwedeng pumikit, pwede kang gumanyan, kasi parang may hinahawa, pwede mo itasang yung kamay. Kapag pumipikit ka, may mga nakikita ng mga napanood mong teledrama, dumilat ka na lang. Kasi gano'n, di ba? Parang pumipikit ka para mawala yung distraction, pero pag pikit mo, nandun yung, nandun si Balmond, pagpikit mo. Dumilat ka na lang. Hanapin mo kung nasaan ang presensya. Mag-e-effort ka, kapatid. Kailangan natin mag-effort when we pray. At gano'n ang ginagawa ni Jesus. Una, naghahanap siya ng lugar. Walang distraction. Maghanap ka rin ng sarili mong lugar. Kasi hindi mo alam, mamaya bigla kang kausapin ng Banal Espiritu, umiyak ka, nasa public place ka. Diba? Mahihiya ka. Mangyari tuloy, makikwench yung Holy Spirit. Gusto ka niyang lumuhod, gusto ka niyang sumayaw. Dahil wala kang privacy, hindi mo magawa. Ano mangyayari? Malulungkot si Holy Spirit, di ba? Kaya, gayahin natin si Jesus. And, meron siyang schedule sa Panginoon. Yan. Schedule natin si Lord every day. Lagyan natin. At, kung i-schedule natin siya, hindi yung lobat na tayo. Schedule natin siya in our best time. Kaya nga, best time talaga yung umagang-umaga ka. Yung wala ka pang ibang nakakausap kundi ang Panginoon mo nang yung kausapin. Sabi ng isang preacher, wala daw talagang man of God of prayer. Sabi, ang totoo, wala naman talagang great man of prayer. Kasi lahat ng taong nagpe-pray, nakita nila ang kanilang kahinaan kaya sila nagpe-pray. Lahat naman may kahinaan Kasi ikaw, kapatid, tayong lahat ay magpe-pray kasi alam natin, kailangan natin ang Panginoon. Kailangan natin ang Diyos. Sa tingin niyo si Jesus, bakit siya nag-pray? He needs the presence of His Father. Diba? Gusto niya, kailangan niya yung presensya ng kanyang Ama. At ganoon din tayo. Kaya tayo nagpe-pray kasi hindi naman nagpe-pray ang mga magagaling tsaka mga malalakas at perpekto, mga hindi nagkakamali. Hindi magpe-pray yan kasi kaya nila Pero the moment na makita mo, hindi mo na kaya, yan, magpe-pray ka na. Kaya yun ang maganda sa Panginoon Lagi ka niyang ilalagay sa sitwasyon na hindi mo kaya para mag-pray ka na. Diba? Pero if you will always humble yourself, sasabihin mo, Lord, hindi ko kaya, yan. Hindi ka na kailangan ilagay sa isang sitwasyon. Kaya nga sabi sa salita kanina, kung sino man nagpapakumbaba, itataas ng Panginoon. So ituloy natin. I hope na marami na kayong na pangungusap sa inyo ang banal na Espiritu. Pagkatapos niyang manalangin, nasa verse 1 pa lang tayo Pagkatapos niyang manalangin, sinabi sa kanya ng isang tagasunod, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin. Sabi dito ng mga tagasunod niya, hindi nila hiningi, Lord, turuan mo nga rin kami magpakain ng 10,000 tao. Hindi, no? Mas maganda sana kung ganun yung hingi nila O kaya, Lord, turuan mo nga rin kami mag-preach. Hindi, mga kapatid. Ang hiningi ng disciple, mag-pray. Kasi nakikita nila yung secret ni Jesus Christ nandun sa prayer. Kapatid, ako, salamat na lang, meron akong lola, na-realize ko nung burol niya, kasi mapanalangin yun yung matanda na yun. Na-realize ko, kaya siguro ako naging pastor, kahit na iba relihiyon niya, kasi mapanalangin to, nahahawa ako sa kanya. Ang nanay tatay ko, hindi mapanalangin niya mga yan. Yung lola ko lang.
May pagka talagang pagdating sa prayer, nakikita ko yan. Pag nakikita ko yung lola ko na isa sa mga nakikita ko talaga sa kanya, relihiyosa. Nagpe-pray palagi. Kaya nung bata ako, ayun yung napulot ko sa kanya. Kayo po, um, mga nasa edad na, huwag nyo pong pansinin na kala nyo walang pinatutunguhan yung prayer nyo. Eh yung lola ko na yun, hindi ko naman madalas nakakausap yun eh. Actually, hindi nga ako close sa lola ko na yun, pero may na-adapt ako sa kanya. Salamat sa Panginoon. Kasi mapanalangin yung matanda. Iwan nyo sa mga anak nyo yan, yung maging mapanalangin. Kasi hindi kayo habang panahon kasama ng inyong mga anak, mga apo. At kung hindi nila matututunan, hindi nila makikita sa atin na tayo nananalangin, saan pa sila matututo manalangin, di ba? Sa kapitbahay ba? Ang totoo naman talaga, ang mga anak, ginagaya nila yung mga kasama nila sa bahay. Ang mga teacher talaga, number one teacher, mga magulang sa bahay. Sila yung gagayahin. Ako, ayaw kong gayahin yung ugali ng tatay ko eh. Sa pagiging makulit yan eh, si daddy. Pero, iniiwasan ko man, makulit din ako. Sabi ko, kulit-kulit ko din. Makulit din ako. Ay yung parang siya sa mga karakter niya eh. Tapos mahilig siya mag-ipon ng mga gamit. Ako talaga iniiwasan ko. Pero nakikita ko, ang dami ko namang gamit. Kita ko yung bag ko, ang dami kong gamit. Pero pinipilit kong maging minimalist, konti lang yung gamit, ganyan. Pero nakukuha ko pa rin eh. Ganon talaga, mga mahal kong nanay, tatay. Hindi man talagang matagal na mananampalataya mga magulang ko, pero mga natutunan ko sa kanila, yung maging lumaban sa buhay, huwag susuko kahit na anong mangyayari. Kaya huwag niyo po isipin na matanda na kayo, na wala na kayong silbi. Hindi po totoo yan. Kasi isang araw tatanda rin kami. Iisipin namin, paano bang dapat gawin sa buhay? Kasi the best teacher, hindi naman yung bibig natin eh. Yung mga sermon, hindi yun eh. Kung ano yung nakikita sa ating mga ginagawa. Kaya dito, si Jesus, mapansin ninyo, turuan mo kaming manalangin, Jesus. Bago pa ituro ni Jesus mag-pray, kung paano mag-pray, hiningi na agad sa kanya ng mga disciple. Kasi bakit? Nakita nila ginagawa ni Jesus. Kaya ang best teacher talaga, kung gusto natin turuan ang ating mga anak, mga susunod na generation, yung ating mga kilos po talaga. Yun po talaga ang ang maaalala nila. Hindi yung boses eh. Ang maaalala nila yung kung paano natin pinamumuhay ang ating mga sarili. Kaya yung mga simpleng pagsisimba nyo every Sunday, nako, mga kapatid, akala nyo lang walang impact yan sa kanila, pero pag matanda na sila at nagkaroon ng problema, pupunta ng simbahan yan kasi nakita nila sa inyo. Pagpatuloy nyo lang po yan. Yung mga simpleng sakripisyo ninyo, naiipon yan. Basta huwag kayong susuko. Ganun lang naman yun eh. Kapag nakita nila, kayo mismo sumuko na sa panalangin, sumuko na sa paglilingkod sa Panginoon, susuko din yan. Mga yan. Maliban na lang, may ibang gamitin na tao ang Diyos sa buhay nila. Pero syempre, di ba mas maganda, tayo na mismo, siguraduhin na natin yung pananampalataya ng mga mahal natin sa buhay. Kaya, mahirap maging magulang, mahirap maging teacher o leader, o mahirap din maging minister o pastor. Kasi sabi nga nila, bago ka pumasok ng ministry, ito tatandaan mo. Tuturuan mo ang tao mahalin at gawin ang isang bagay na ayaw nilang gawin. Kaya bago mo pasukin yung bagay na yan, kailangan tanggapin mo na ikaw ay tatawagin sa mga ganyang tao. Biruin mo nga naman, oo nga naman, tama kapatid. Ang magiging trabaho ko ay turuan kayong mag-pray. Pero yung pray, ayaw na ayaw niyong gawin. Hindi ko sinasabing kayo yun ha, yung ibang mga tao. Mahirap ipagawa sa kanila yung bagay na ayaw nilang gawin sa mga tao. Pero ayun ang mission natin. Parang napaka-imposible, no? Ayaw na nga nilang gawin, uutusan mo pa, ayaw na nga nilang gawin, tuturuan mo pang mahalin nilang yung bagay na yun. Kaya nasa trabaho talaga ng banal na spirito yan eh.
At ganun din sa atin. Huwag niyong isipin mahina na ang aking mga tuhod. Wala na akong magagawa. Siya na nagbibigay ng pera eh. Ako kasi wala na akong silbi. Wala na akong ma-contribute. Pero hindi totoo yan. Yung pamumuhay po ninyo, isa yan sa mga kayamanan na isang araw kapag dumating din sila sa katandaan, hindi sila abot sa punto ng buhay nila na ayaw na nila. Kapag nakita nila sa inyo, lumalabang ka. Lalaban din niya. Kasi nakita nila sa atin. Kaya bless ako sa inyo, mga kamanggagawa namin, na sa kabila ng maraming pagsubok, kayo ay nagpapatuloy. Kaya no doubt tignan nyo yung mga kabataan na tumalikod sa pananampalataya o nahihirapang magtiwala sa Panginoon. Sino yung mga yon? Yung mga may magulang na tumalikod na rin sa pananampalataya. Kasi mismong magulang nila, hindi na nila makita. Nakita nila, okay lang pala na tumalikod sa Panginoon eh. Kita mo naman, nabubuhay naman siya na maayos, mahal naman siya ng Panginoon, okay lang pala. Gawin natin to, syempre para sa Panginoon. Hindi lang para sa atin, para din sa mga mahal natin sa buhay. So when you become a parent, and naging leader ka or tinawag ka sa isang promotion ng Panginoon, promotion ng buhay, isa sa mga magiging legacy mo, magiging contribution mo sa mga tao is gawin at mahalin yung isang bagay na ayaw nilang gawin. Sino ditong mahal na ang Bible? Gustong-gustong magbasa ng Bible agad bago pa makilala ang Panginoon? Di ba wala? Wala namang may gusto ng Word of God eh. Pero dahil sa pagtsatsaga, pag-aalaga, pagtitimpi sa atin ng Panginoon, natutunan natin mahalin ang ating Diyos. At ganoon din yung ating magiging part. Ganoon din ang i-impart natin sa mga susunod sa atin. Kaya Jesus is a good leader talaga. Ba? Bago pa nga niya ituro, hiningi na sa kanya eh. Tayo, di ba? Tinuturo natin kahit na minsan hindi natin nagagawa. At sabi dito ng disciple, katulad ng ginawa ni John the Baptist sa mga tagasunod niya. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga 12 disciples, may nakikita silang mga mapanalangin na tao. Number 1, si Jesus. Siyempre naman. Kasi kung hindi si Jesus, tatanungin niya yung disciple ni John the Baptist. Kasi mas masipag mag-pray yung mga yon eh. Kung may mas masipag, doon na ako magtatanong. Pero nakita nila, si Jesus ang true model ng prayer. So, ang tinanong nila si Jesus. Pero, nakita din nila, nagpe-pray yung mga disciple ni John the Baptist. Kaya nga sinabi, katulad ng ginawa ni John the Baptist. Ano ibig sabihin ng kapatid? Kapag ang isang tao ay prayerful, lagi nagpe-pray, may mapapansin sa kanya ang tao na wala sa iba. Meron ba kayong kilalang ganon, mga mananampalataya? Parang iba tong tao na to. Kapatid ko na to sa pananampalataya. Baka kasi prayerful, kapatid. Madalas siya mag-pray. Kung bakit may problema na pagtatagumpayan, lagi nakangiti. Si Jesus, di ba? Iba ang nakita nila kay Jesus. Kahit nagkayang gumawa ng himala ni Jesus, hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya para sa sarili niyang intensyon. Ayun yung mga pinagtataka ng mga disciple. Alam niyo yung mga panahon noon, hindi pa uso human rights. Hindi pa uso yung tutulungan mo yung mahirap. Hindi, walang ganun noon. Awa lang, pero yung mamahalin mo sila, wala pang ganun. Pero nung nakita nila si Jesus, na-meet nila. Kaya nga gusto nila kay Jesus gawing hari eh. Biruin mo, kaya silang pakainin, di ba? In an instant. Community pantry. Ilang isda yun? 2. Tas 5 tinapay. Napakain, 10,000. Tinalo yung community pantry, di ba? Higit pa, sobra pa. Kaya, syempre, nakita nila, makapangyarihan to, gawin nating hari. Pero, ayaw ni Jesus maging hari. Ang gusto niya ituro ay maging servant. Gusto niyang pakita kung paano magmahal ng mga aba, mga mahihina. Kaya yung mga Kristiyano nagtataka sila, first time nilang makakita ng isang makapangyarihan tao na hindi mayabang, hindi abusado, hindi ginagamit ang kapangyarihan sa personal na motibo, kundi ginagamit para ibaba pa yung sarili, para maitaas ang iba. Kaya sabi nila, anong meron dito kay Jesus? Nakita nila prayerful.
Kasi sapat na eh. Kontento palagi si Jesus. Kung anong meron siya, kontento ako dyan. Mayaman ako. Diba? Ngayon nga sa panahon natin, very, ang pangit na ng situation eh. Recently, sa social media nakita ko, alam niyo yung mga, eto sa mga matatanda na medyo hindi kayo makaka-relate. Pero yung ano yung mga NBA cards, yung mga Pokemon cards. Grabe, meron isa doon, nagko-cost ng 22 million ba yun? 22 million? Card lang yun ah. Card lang. Baraha. O yan, sabihin natin in layman's term, baraha lang yun na may picture ng tao, tapos $22 million ba yun? Parang ganun. Sabi ko, ganito na kamangmangang mga tao, ganito na kahangal. Bibili ka ng isang card, isang papel na may picture ng isang tao. Tapos yung pera na yung gagamitin mo lang para i-display mo lang. Ibis na yung pera na yung kayamanan mo, gamitin mo para sa mga tao. Pero ginagamit mo sa personal mong, wala lang, gusto mo maipagmayabang. Kaya sobrang pangit na ng ating mundo. Meron nga alam niyo Pokemon, yung mga nanay, baka narinig niyo mga Pokemon. Meron din ganun, million din, sabi ko isang card, sabi ko. Kaya ginawa ko, nainis ako eh. Inan-install ko na yung Facebook ko, sabi ko, ayoko na nga. Nakakainis ang mundo, parang ganito na tayo kababaw. Ganito nakapangit ang ating mundo, no? Tapos tayo, libang na libang tayo sa mundo. Kaya si Jesus, kaya niya eh, makapangyarihan, mayaman. Tuloy mo, kapakain ka in an instant, 10,000 people. Walang may kaya siguro nung kahit mayor, kahit si Digong, hirap na hirap yung SAP nga, di dumating eh, di ba? Sino dito nakatanggap ng SAP? Hirap na hirap. Hindi ako naninira, pero mahal ko pa rin ang ating gobyerno. Pero syempre, di ba? Ang sa atin lang, sapat na si Jesus. Kontento na tayo. Meron o wala, sapat na si Jesus. Kasi Jesus ganun eh. Sinabi ni Jesus sa kanila, eto dadaanan lang natin to. Kapag nananalangin kayo, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa kayo ng mga tao, naway magsimula na ang inyong paghahari, bigyan niyo po kami na makakain sa araw-araw, patawarin niyo kami sa aming mga sala dahil pinatawad din namin mga nagkasala sa amin at huwag niyo kaming hayaang matukso. Kung kayo umaating kayo ng prayer night every Wednesday, lagi natin to dinidiscuss. Kapag tayo nagpe-pray, hindi yan yung mantra. Pag sinabing mantra, sasabihin mo ng wala kang pakialam, sinasabi mo lang, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin, nawa ang ngala mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at wag mo kaming hayaang ay, hindi ka na pala kabisado. Salamat na lang sa Panginoon. Mga kapatid, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Yung babanggitin mo pero hindi galing sa puso mo. Ayun ang nais lang ng Panginoon. Kapag makakipag-usap tayo sa Diyos, lagi niyong tatandaan siya ay Ama, Tatay. Sino dito yung na-experience na yung kinausap siya ng anak niya? Yung sasabihin sa kanya, Pa, pwede ba kitang makausap? Sino na-experience na yun? O kaya sa nanay, Ma, pwede ba kitang makausap? Sino naka-experience na? Wala ba? Ginawa ko yun sa tatay ko. Grabe. Hinarap ko talaga yung tatay ko kasi may problema yung tatay ko eh. Talagang lumabas ako. Dad, ano bang problema? Usapang lalaki, no? Pero sa tingin nyo, kung isang araw dumating man sa punto ng buhay ninyo yung bagay na yan, ang sarap siguro sa pakiramdam na isang magulang, no? Yung kakausapin ka ng anak mo, heart to heart. Ma, pwede ba kitang makausap, ma? Nag-ano yung ating emosyon pag pamilya talaga eh, di ba? Parang, pwede ba kitang makausap, ma? Kasi may problema ako. Okay naman, Dad, pwede ba kitang makausap? Kayo, mga magulang, alam na alam nyo yan. Kasi magulang kayo eh. Kapag ang anak nyo nagkaroon ng realization sa buhay at gusto niyang lapitan kayo, ano sa tingin nyo magiging reaction nyo? Siyempre, tatanggihan nyo pa ba? Yung anak ko, na-realize niya yung mali niya ngayon, gusto niya akong kausapin. Kailangan niya ng tulong. Doon natin nakikita yung pagiging magulang natin, eh, no? Nare-realize, ang sarap maging magulang. Kapag isang araw ang anak mo, lapitan ka, Pa, may problema ako. Ma, may problema ako.
Ginawa ko yung minsan sa tatay ko. May problema ako sa babae. Love life. Dati pwede ba ito makausap? Gabi yun, madaling araw. Ginising ko pa. Dad, may problema ako eh. Samahan mo naman ako dun sa... Pero, kapatid, lalo na sa ating mga magulang, kung kayo hindi nyo matatanggihan ng mga anak ninyo at tinawag kayong ma, pa, dad, tay, nay, paano pa yung ama natin sa langit? Diba? Kaya pag tayo, lumalapit tayo, ganun na lang din yung kaligayahan ng Diyos natin sa langit. Alam ko, may ilan sa atin, wala nang magulang dito eh. Pero, lagi niyong tatandaan na, hindi siya yung Diyos na hindi parang pader lang, kausap mo yung pader, parang hindi kanya naririnig. Hindi ganun ang Diyos. I-activate mo lang yung faith mo. Alam ko, i-picture out mo. Ang Diyos excited yan na marinig ka. Kahit paanong paglapit mo sa Kanya, papakinggan ka niya. Kaya sabi niya, Ama, kapag mananalangin tayo, tawagin natin siyang Ama. O kaya tawagin natin si Jesus, Jesus, Holy Spirit. Tawagin natin siya kung paano natin siya nakikilala. Pero lagi mo tatandaan, tulad ng isang ama, tulad ng isang magulang, kung ikaw, hindi mo matatanggihan kapag narinig mo na pa, may problema ako sa school. Paano pa yung ama natin sa langit? I pray, may experience nyo yan. Pero kung gusto nyo may experience yan, dalhin nyo yung mga anak nyo sa Panginoon. Kasi, mabubuhay lang sa katotohanan ng inyong mga anak o ang inyong mga tao kung namumuhay sa kanila ang Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesus ang katotohanan eh. Magkakaroon ka ng tapang harapin ang katotohanan kapag nasa iyo ang Diyos. Ayan, daanan lang natin, magsimula ang iyong paghahari, yun. Pag nag-pray tayo, kalooban ng Diyos ang gusto natin at araw-araw magpe-pray tayo, di ba? Bigyan mo kami ng pagkain na araw-araw. Patawarin nyo kami, hingi tayo ng tawad. Siyempre, magpapatawad din tayo para patawarin tayo sa ating kasalanan. At pag-pray din natin, wag lang tayo humingi sa Panginoon. Pag-pray natin na wag tayo makagawa ng mga bagay na ikasasakit ng damdamin niya. Kaya sabi niya, ilayo mo kami sa mga tukso. So sa verse 5, pagkatapos sinabi niya sa kanila, halimbawa pumunta kayo sa kaibigan nyo isang hating gabi at sinabi sa kanya, kaibigan, pahiram naman dyan ng 3 tinapay. So, i-storytell ko na lang. Halimbawa daw, ikaw ay may best friend, may friend ka, gabi na, alas 12, pumunta kumatok. Sis, or Brad, pengin namang dyan, may kanin ka ba? Kasi may dumating akong kaibigan, ulam lang eh. O kaya naman, kung ulam hinihingi mo, kanin lang meron kami. Pero sabi ng kaibigan mo, wala eh. Gabi na, ano ba naman yan sis, Brad? Alam mo naman tulog ng kami. Ayun yung sinabi sa inyo ng kaibigan. Pero dahil nangungulit ka, sige na, pengin naman dyan, para lang may mapakain ako. Binigyan mo. Sabi ko sa Lord, di ko maintindihan to, itong part na to. Nagpe-pray ako, Lord, binabasa ko lang po ulit-ulit, hindi ko siya maunawaan. Kasi iniisip ko ganito ang Panginoon nakukulit. Yung pwede mo siyang kulitin, sige na nga, napipilitan na ako. So, hindi ganun ang Panginoon Huwag yung muna yun ang isipin nyo agad. Kasi habang binabasa ko to, biglang nagsalita yung kapatid ko. Ito talaga personal experience. Pag nanghihingi sa Panginoon, bibigyan niya talaga Kuya, kunin mo nga yung motor doon sa kabila. Kasi hindi ko kayang drive yung motor mo Pagpalitin mo lang yung motor mo, tsaka yung motor ni Mama para magamit ko yung motor ni Mama. Sa akin naman, ayoko kasi nagbabasa ako ng Bible. Alam mo, nag-aaral ako, istorbo ka. Ano yung gusto kong sabihin sa kanya? Pero na-realize ko, pag hindi ko kinuha yung motor, magwawala yung nanay ko. Kasi, hindi niya ako aawayin, aawayin yung kapatid ko, ano ba ini-istorbo mo yung kuya mo? Alam mo, nag-aaral. So, naisip ko, kunin ko na nga. Kasi kapag nagwala yun, mas may istorbo kami lahat So, ano yun? Natutunan ko agad, sabi ko, galing Lord Ayun na. Minsan, ang mga tao, kahit magkaibigan pa kayo, di kayo tutulungan. Minsan ako, kapatid ko, ayoko tulungan Di ba? May mga kanya-kanya tayong dahilan Minsan yung pagtulong natin, sabi, ang gustong ituro sa atin dito ni Jesus, kung ang kaibigan mo, natatanggihan ka,
Pero kapag pinilit mo ng pinilit, ay tatayo na lang para hindi ka na makaistorbo sa iba. Tignan mo, dito wala nang dahilan yung tao na ito para magbigay. Huwag mo na lang ako perwisyo yung tumahimik ka lang. Ayun ang sinasabi dito eh. Napansin nyo? Babangon siya para bigyan ka na kailangan mo. Nakalimutan niya na yung pagiging magkaibigan ninyo. Pero tutulungan na lang kita kasi ang kulit-kulit mo eh. Ayun yung tinuturo dito. Tapos, sinundan ni Jesus na, pero, kung ang mga tao natutulungan ka kahit wala na silang dahilan, paano pa ang Diyos na laging may dahilan para tulungan ka? Kung yung tao nga, may dahilan siya para tulungan, kaibigan mo yan eh. Diba? Pero dahil nga, tao lang din yan, limitado, pero nabibigyan ka, paano pa ang Diyos? Unlimited resources. Diba? Kaya lagi tayo mag-pray, kapatid. Hindi tinuturo dito ni Jesus na kulitin natin siya ng kulitin lang. At pag nakulit natin siya, ibibigay niya yung kailangan natin. Hindi yun yung sinasabi dito. Ang sinasabi dito ni God o ni Jesus ay kung ang mga taong yan ay kayang magbigay kahit walang pag-ibig, kahit na friendship over na kayo, paano pa ako na mahal ka? Oh, di ba? Kaya nga sinundan dito ni God sabi niya, kung kayong mga magulang nanghingi sa inyo ang inyong mga anak ng, anong hiningi? Isda. Nanghingi ng bangus. Paboritong isda yan. Nanghingi ng isda. Bibigyan nyo ba ng ahas? Siyempre, nonsense yun, di ba? Wala mo namang utak. Wag mo na lang akong bigyan, kaysa bigyan mo ako ng ahas, di ba? Ayun sinasabi ng Diyos Kung nanghihingi ng itlog, bibigyan mo ba ng alakdan? Ganyan ba kayo, mga magulang? Sabi ng Diyos, paano pa ako? Diba? Lahat kaya kong ibigay. Ba't hindi kayo nanghihingi? Mga anak. Kung ikaw nalulungkot, ba't hindi ka nanghihingi ng kaligayahan sa Panginoon? Kung ikaw wala ka ng pera, ba't hindi ka manghingi sa Panginoon ng kasapatan? Diba? Ang Diyos nga, perfecto yan, mapagmahal. Mas mahal ka pa nga niya kaysa pagmamahal mo sa sarili mo eh. Alam mo kung bakit? Ikaw, minsan mo lang mahal sarili mo eh. Pero yung para mamatay ka para sa kaluluwa mo, hindi mo gagawin yan. Ang Diyos lang ang gumawa sa atin yan. Diba? Yung simpleng pagbabasa nga ng Bible para sa pananampalataya natin, kinakaligtaan natin paminsan-minsan o pananalangin natin. Pero ang Diyos, umabot na sa punto, ibigay niya yung buhay niya para sa atin. Ganun yung pagmamahal niya para sa atin. Kaya sabi dito ng Panginoon, kung sino man sa inyo ang humingi, siya ay bibigyan. Automatic yan ha? May condition ba? Wala. Manghingi ka, bibigyan kita. Depende lang kung ano ibibigay ng Panginoon. Pero sigurado, bibigyan ka. Hindi ka mawawalan. Kasi minsan, pag may natanggap tayo, inisip natin, wala akong natanggap sa Panginoon pero may binigay na ang Lord Kaso nga lang, hindi natin na-appreciate kung ano yung binibigay niya sa atin. Nanghingi ka ng pera kasi gusto mong magkaroon ng kasapatan, binigyan niya sa'yo, maayos na kalusugan. O bigyan ka nga ng pera pero nasa ospital ka naman, madisgrasya ka naman habang nagdadrive ka, sinasagot ng Panginoon kung ano yung kailangan natin, ano yung pangangailangan natin. Pero may mga pagkakataon, binibigay din ng Panginoon kung ano yung gusto natin. Sabi niya, ang sino mang maghanap sa Kanya ay makasusumpong. Sabi ko nga sa inyo kapatid hanapin niyo ang Panginoon. Every Sunday, saan niyo makikita ang Panginoon? Sa lababo? Pwede ka mag-pray doon sa lababo. Pero sabi ko sa inyo, kapatid, pag punta ka dito, nandito ang Panginoon, syempre. Where there are 2 or 3 gather in His name, He is in the midst. Diba? Kung ikaw, nasa ibang bansa ka, ang Panginoon ba ay nasa YouTube? Pwede, baka mangusap siya. Diba? Minsan may mga pangungusap ang Panginoon, pero si gusto mo talagang hanapin ang Panginoon, syempre, manonood ka ng mga mensahe ng Panginoon. Hanapin
natin siya. Ngayon, kung ngayon, nandito na kayo ngayon, mag-effort pa rin tayo, di ba? Kung gusto niyo magkape, magkape, di ba? Inisip ko nga kanina umaga, Lord, gusto ko magpakape kapag alas 8 ng umaga para kapag pupunta kami dito, may almusal naman yung ating mga worshiper, no? No, mga nanay. Tinuro sa mga nanay, no? Mga pandesal. Pandesal. Di ba ata nag-aalmusal, no? Ay. Mainit kasi ulo ko kanina eh. Sabi ko, di mo na mag-aalok, init na ulo. Sabi ko sa inyo, di ako perfect eh. Minsan, di ba madalas ako nagtatanong, nag-almusal ka na dyan? Kanina lang hindi. Oh. Mainit kasi ulo ko eh. Hindi, joke lang. Inisip ko lang kanina, Lord, siguro maganda kung mag-effort pa kami mag-effort. So kayo mga nanay, magano rin tayo, maganda yung ginagawa ninyo na yung mga Bible study, very good yan, and I'm so blessed, ginagawa nyo yung mga part. Alam ko mahirap, pero keep it up lang. Kung mga asawa nyo ang mga problema, hayaan nyo siyang mamroblema. Basta gawin nyo lang yung part ninyo sa Panginoon. Kung kayo susuko sa kanila, sino na lang lalaban sa kanila? Sa tingin ninyo, meron pa bang ibang lalaban sa asawa ninyong gwapo? O sa magaganda ninyong asawa? Wala na. Kayo na lang. Kapag mahal mo, ipaglaban mo. Diba? Wala nang ibang lalaban dyan, kundi ikaw na lang. Kaya kung susuko ka sa panalangin, susuko ka sa paglilingkod, susuko na rin yan. Wala na siya ibang nakikita sa atin. Sino man ang kumatok ay pagbubuksan. Pag sinabing katok, kapatid, may action na yan, okay? Kakatok ka na. Pagbubuksan ka ng Panginoon. Ngayon, kapag kumatok ka ba isang katok, bubuksan agad? Siyempre, mag-aantay ka pagbuksan. Pero, sabi ko nga sa inyo, sigurado na bubuksan. Basta kumatok ka. Hindi yung kakatok ka 3 beses. Ay, wala naman tao. Pag sinabing doctor is out, wala talaga yun. Wala yung doktor, di ba? Nakita niyo yun? Sa mga clinic, the doctor is out. Kung kumatok, kahit ka kumatok doon, wala si doktor doon. Pero kung the doctor is in, yan. Pag kumakatok ka, sigurado, nandun si Doc. Baka nasa CR lang. Antayin mo na, antayin. Pero ang Panginoon, mga kapatid, lagi siyang available. Always available for you. Pero, wag naman nating gawing cheap ang Panginoon na parang anytime lang. Kaya mag-effort din tayo. Diba? Kung inaantok ka, tumayo ka, pag-pray ka, hanapin mo ang Panginoon. Magkape ka habang kausap mo ang Panginoon. Mag-e-effort tayo. And ayun po, yung bagay na itinuturo sa atin ni Jesus kapag tayo ay mananalangin. Very simple. Buhay mananampalataya. Walang sound system, walang pastor, walang pulpit. Very simple lang. Kasi hindi natin alam, baka isang araw, di ba? Wala na naman to. Kaya ito yung mga gusto namin ibabad ng ibabad sa inyo eh. Yung mga bagay na ito. Kasi lahat tayo, darating sa punto na may hiwalay talaga. At may iwan tayo sa Panginoon. Sabi sa James 4, basahin ko na lang din ito bilang isang encouragement. Ay, balik tayo doon sa last part pala ng Lucas 11. Ito yung pinakamahalaga. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong Ama nasa langit? Ito na po yung pinaka importante sa lahat. Ibibigay niya ang banal na spirito sa mga humihingi sa Kanya. When we pray, this is spiritual, kapatid. Sabi ko nga, hindi ito yung magsasalita ka lang. When we pray, we wait for the leading of the Holy Spirit. Kaya nga sabi ko sa inyo, there are times kapag ikaw nakapasok ka na sa kaharian ng Diyos, ang magwe-welcome sa'yo, si Holy Spirit. Where there is the kingdom of God, there is peace, joy, righteousness in the Holy Ghost, sa Holy Spirit. Kaya huwag kayong gagaya sa mga taong makamundo na, Ama namin, sumasalangit ka. Pero, wala.
bukang bibig lang, pariseyo lang, nagpe-pray lang. Kaya we have to make effort. We have to wait for the Spirit, the Holy Spirit. Kaya nga kapag nagpe-pray ka na, ayan ang dala-dala ni Holy Spirit sa'yo. Pagalakan, kapayapaan, at katwiran. Hindi ka na mako-condemn. Hindi mo na rin mararamdaman na sobrang laki ng pagsubok mo, kundi may kagalakan ka na at makakatulog ka na sa gabi. Kaya nga sabi sa James 4:4, ito na po yung last verse na ating pag-usapan ngayong umaga. I pray and I hope, mga kapatid, na ginawa natin simple ang ating pag-uusapan ngayon. So simple, gusto ng Diyos gawin natin. Hindi lang sana narinig natin, kundi gawin natin. Dahil ito ang sabi ni Santiago, si Santiago o si James ay kapatid ni Jesus Christ. Siya ay ang bishop o ang pastor ng Jerusalem, Church of Jerusalem. Nung namatay si Jesus, siya ang nag-manage ng Church of Jerusalem. Siya ang bishop. Sa verse 1, ano ba ang pinagmumulan ng mga pag-aaway at aalitan ninyo? Hindi ba't ang masasamang kagustuhan na naglalaban-laban sa puso ninyo? May mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan, kaya handa kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais nyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Bakit kung may problema sa pamilya, mag-asawa, mga anak, pagkakaibigan, or even sa church, or kung ikaw sa ibang tao, ang sabi dito ni James, baka kung bakit dahil ganyan ay hindi kayo nagpe-pray, hindi kayo nanghihingi sa Panginoon. Ang sabi ni Pastor Peter Tanchi ng CCF, it's very impossible to hate a person when you are praying for the person every day. Ganun daw katindi yun. Kapag ang isang tao, araw-araw mong pinapanalangin, napaka-imposible na kamuhian mo siya. Kahit pa anong gawin niya sa'yo, kahit pagawang kanya ng masama, gawan mo ng mabuti at hindi na-appreciate, basta lagi mo siyang pinagpipray, hindi ka magkakaroon ng sama ng loob sa kanya. Sabi yan ng ating kapatid sa pananampalataya, when you are praying for that person. Sa verse 4, sa verse 3, at kung humihingi naman kayo, ito naman nagpe-pray naman kayo, wala kayong natatanggap. Dahil humingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ng sarili nyong kasiyahan. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, when we pray according to the leading of the Holy Spirit. Hindi yung gusto natin. Kaya nga sabi dito, kaya hindi mo matanggap kasi hindi yan galing sa Diyos yung pinagpipray mo. Mag-pray ka galing sa Holy Spirit, ewan ko kung hindi mo matanggap yan. Bago ka pa nga matapos sa prayer mo, natanggap mo na yung 3 bagay na higit pa sa prayer mo. Diba? Nagpe-pray ka lang ng sasakyan, binigay sa'yo ng Panginoon, kapayapaan, kagalakan. Diba? At katwiran. Higit pa, palagi. Para mapagbigyan ng sarili niyong kasiyahan. So when we pray, hindi para ma-satisfy ang ating mga personal na kagustuhan, kundi ang nais ng Panginoon. Kaya nga sabi, ang kalooban mo ang mangyari, ang kaharian mo ang siyang mangyari sa amin, gaya ng sa langit, dito sa lupa. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya sino mang nagdanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Huwag niyong isiping walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan, ayaw ng Espiritong pinatira sa atin na may kaagaw sa pag-ibig niya. So when we pray because we love the Lord, diba? We love the Holy Spirit. Siya yung hinahanap natin sa prayer natin. Hindi yung para may mabanggit ka lang, para masabing ikaw ay on fire. It will only cause false fire. Niloloko natin ang ating mga sarili tulad ng mga pariseo. Kaya when we pray, ang sinisikap nating makita ay ang banal na espiritu. Kaya nga sabi last week, di ba, ng ating preacher, ni Pastor Apollo,
ang kapahayagan ng Diyos ay nanggagaling sa banal na Espiritu. Kaya kapag ikaw nagpe-pray, kapatid, ang Holy Spirit ang magbibigay sa iyo ng kapahayagan kung paano mo mapagtatagumpayan yung pinagpe-pray mo. Sabi ko nga, katulad ng disclaimer, kaya ito ang topic natin kasi may kanya-kanya tayong problema. Hindi tayo pare-pareho ng problema, iba-iba sitwasyon natin, iba't ibang tao tayo. Kaya iba't iba ang paraan ng Panginoon sa pag-solve ng problema natin. Kaso nga lang, para masolbahan ito sa pamamagitan ni Holy Spirit. Sobrang important ng role ni Holy Spirit ngayon. Wala nang ibang makakatulong pa sa atin, sa sitwasyon natin ngayon. Kung ikaw nababalot ng problema, actually very trendy talaga ang espiritu ng depression and anxiety, that is not for us. Kasi ang espiritu ng Diyos ang nasa atin, ang nananahan sa atin. Ang banal na Diyos. At sabi niya nga, ang banal na Diyos ay may kapayapaan, kagalakan, at katwiran. Ngunit sapat ang biyayang ibinigay ng Diyos, kaya nga sinasabi sa kasulatan, kinakalaban ng Diyos ang mga mapagmataas, pero kinakaawaan niya ang mapagkumbaba. Kaya magpasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo, at lalayo ito sa inyo. Meron akong isang kaklase, sana hindi ka nanonood. Kapag kami ay nagka-class, nanonood siya ata ng Netflix o kung ano man. Sabi ko, ano ba naman itong tao na to? Nanonood ng Netflix, at the same time, nakikinig sa class namin. Greek pa, sabi ko, Greek na ko. Tapos meron pa counseling. Paano to pag nagpastor na to? Eh, ano ika-counsel sasabihin na ito? Netflix. Sabi ko, layuan nyo, di ba? Mag-effort tayo. Kapatid, pasensya ka na kung ginamit kitang example. Alam ko di ka na nanonood eh. Pero, ayun yung gusto kong sabihin sa atin. When we pray, make effort. Lalayo yan, automatic. Pag lumayo ka sa kaaway, lalayo din yan sa'yo. Huwag mong sabihin, tukso, layuan mo ako. Huwag mong sabihin, lalapit lalo yan. Kasi hinaharana mo eh. Diba? Kinakantahan mo pa, ay, nako. Ang ganda naman ng boses mo ha. Sige. Kanta ka dyan. Layuan natin. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit din siya sa inyo. Wow. Diba? What a promise of God. Kayong makasalanan, mamuhay kayo ng malinis at kayong nagdadalawang isip, linisin ninyo ang inyong puso. Maging malungkot kayo at maging nagpeace dahil sa kasalanan nyo. Palitan nyo ng pagdadalamhati ang pagsasaya ninyo. Minsan kasi pag prayer, okay lang yan. Hindi yan kapatid eh. Humingi tayo ng tawad. At sabi sa last verse, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Salamat sa Lord kasi alam natin na lagi siyang available sa atin. Hindi siya yung telepono na minsan busy, minsan kahit sa bingit ng kamatayan, nandyan siya. Minsan, 100%. Hindi siya yung tipo na umaga lang, gabi lang, o kaya naman, di ba may mga ganong sitwasyon tayo ng buhay natin, may kailangan na, pero dahil sarado na, 8:00 lang, sarado na yung tindahan, hindi na tayo makabili. Pero ang Panginoon, when we come to, ayun yung pinaka-importante, lagi natin take for granted. O dahil ganito rin, kaya minamaliit natin ang Panginoon, always available ka naman, hindi kapatid. God listens to our prayer. Lagi niya naririnig ang ating mga hinaing. Maiging sabihin na lang natin. Kung may mga problema tayo sa bahay, may problema sa asawa, bago mo gerahin, naratsadahan ng tak, mas habaan mo yung prayer sa kanya. Siguro 30 minutes prayer, 5 minutes bunganga, pwede na yun. Kasi naman 30 minutes bunganga o 5 minutes ang prayer, hindi effective yun. Mas maganda, mas mahaba ang prayer, mas maiksi ang pagkilos. Kasi when we pray, God works. Kapag tayo ay kumikilos, tayo yon. Pinapanood tayo ng Panginoon, sinasamahan. But when we pray, ang Diyos kumikilos. Ang Israelita noon, akala nila hindi sila naririnig ng Panginoon nung nasa Ehipto sila. Pero di nila alam, nung sabi ng Panginoon, narinig ko ang kanilang mga hinaing at hinagpis. Kaya pinadala niya si Moses para ilabas sa Ehipto. Pag ikaw umiiyak ka sa Panginoon, iyak mo lang ng iyak yan, ilabas mo lang ng iyak. Mauubusan tayo kapatid pag di tayo nagpe-pray.
Halimbawa, ginawan mo ng mabuti, hindi na-appreciate, ginawan ka pa ng masama, mauubos talaga pasensya mo. Nakakagigil na to Pero kapag ikaw nagpe-pray ka na nagpe-pray, hindi ka mauubos. Kami source kay. Hindi nauubos yung pasensya mo sa anak mo, sa asawa mo, sa kaibigan, o kahit sino pang mga tao sa gobyerno, hindi mauubos yan. Basta, lagi mong pinagpe-pray. Kasi may unlimited resources ka sa langit. Hindi ka magpapakamatay. Hindi ka malulugmok, hindi ka ma-depress. Malulungkot ka, pero yung mapaparalyze ka na, hindi ka na makakilos sa sobrang lungkot mo. Darating yun, may mga ganun panahon, pero hindi palagi. Minsan lang. Pero mas madalas, mas mararanasan mo kapangyarihan ng Panginoon. Let's pray, mga kapatid. Nalangin tayo sa ating Diyos. Lord, Ikaw po ang aming Ama na nasa langit. Salamat po dahil sa tuwing sasabihin namin, Lord, kausapin mo ko, yakapin mo ko. Alam namin na gagawin mo. Panalangin namin ngayon, patuloy mo kaming hagkan ng iyong bisig. Kung sino man sa amin ngayon ang nahihirapan, Lord, to face these challenges ng aming mga buhay, mga insecurities, intimidation namin sa mundo. Dahil sa sobrang nangyayari sa mundo, Lord, parang walang nangyayari sa amin. O may ilan man sa mga kapatid ko sa pananampalataya, ang baba na ng tingin nila sa kanilang sarili dahil sila'y matanda na at wala na masyadong nagagawa, hindi kumikita ng pera. I pray, Lord, right now, kikilos ka sa kanila. Papaalala mo, Panginoon, na kung sino ang kanilang Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran. Sila'y may inaantay na ganap na gantimpala. I pray, Lord, maging masaya sila ngayong umaga. Magkaroon sila kagalakan, magkaroon sila kapayapaan, at maramdaman nila yung pagiging matuwid nila sa ginawa mo sa amin. Lord Jesus, thank you for teaching us to pray. We pray na lumago kami in all aspect of our lives, sa aming paglilingkod, pagmamahalan. We also pray, Lord, lumalim pa ang aming prayer time, ang prayer moment with you. Tulungan mo kami, God. Lahat kami mahina sa panalangin. Walang malakas, walang masipag. Pero sa tuwing pinapaalala mo sa amin na kami walang magagawa kung hiwalay ka sa amin. Salamat po, naalala namin, kailangan namin manalangin. So we pray for this church, God. Hindi pa tapos ang aming mission. This year, pinapanalangin namin ang aming renovation ng church na ito. Pero simulan mo spiritually, God. Ibalik mo ang sigla at apoy ng pananalangin ng bawat isa. Pananalangin sa kanilang simbahan, kanilang pastor, kanilang mga workers and leaders, mga kaluluwa na pinagkatiwala mo sa kanila. Panalangin sa kanilang mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, Lord, yung makausap ka namin. Maranasan namin ang kapangyarihan mo, Holy Spirit, when we pray, Lord. Hindi pa tapos ang taon na ito, Panginoon. Hindi namin tinatanggap na ang taon na ito ay panahon ng krisis. This is the year of Christ is the Lord. Ikaw ang panahon. You are the big C. Christ, Jesus. Maraming salamat po sa pagsama, pagturo, maging totoo nawa ang mga salita na ito sa aming mga buhay, maging makapangyarihan pa ang aming relasyon sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Bless these people. Keep them, God. Kung sino man sa kanila ang may pinagdaraanan pagdating sa pinansyal, Lord, I pray, pwede mong gawin this morning, God. At may ginagawa ka na, hindi man namin nakikita, magpapadala ka ng mga tao, Lord, na may takot sa iyo. Gagamitin mo ang mga sitwasyon para pagpalain ang kanilang mga anak, kanilang pamilya, kanilang asawa, kanilang mga mahal sa buhay. Pagpapalain mo ang bawat hahawakan nila, Panginoon. Ngayon, na nagsisisi kami, tumihingi ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang at kahinaan. Tinatanggap namin, Panginoon, ang isang bagong pag-ibig na nagmumula sa iyo. Salamat po aming mahal na Panginoon. We love you so much, Lord. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Thank you, God. Palakpakan po natin ating Panginoon. Sige po, maaari na tayong magbigay. Sabi ko nga po, mga kapatid, meron tayong 3 gawain para hindi kayo mag-alangan sa pagpunta ng church. Punta po kayo in your allotted time, 8 a.m., 10 a.m., and 5 p.m.
And we are so blessed sa mga kapatid namin sa pananampalataya na nagbibigay. Gusto ko lang i-share yung testimony. Yung isa sa kapatid ko talaga siya, kapatid kong babae, he chose na ibigay yung kanyang ikapo sa ating simbahan. So, salamat po sa inyo. Mga bagay na yan ay nakikita ng Panginoon yung ating mga sakripisyo. Kaya, patuloy lang po natin gawin yan. Huwag nating hayaan na ang pandemya, mga pagsubok sa buhay, mag-compromise sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. Sinasabi ko po ito hindi para magyabang, kundi para i-encourage kayo na kung ang mga tao sa ibang lugar o hindi man natin sila kasama palagi, nagagawa nilang maglingkod sa Panginoon, lalo na tayong nakikinabang, di ba? Lalo na tayong gumagamit ng kuryente, ng mga gamit dito sa simbahan, mas lalo natin gawin ito kasi alam natin na ang Diyos ay napapapurihan sa ating paglingkod. God bless you all po. Okay po, samahan nyo kami sa panalangin. Aming Diyos, this is our worship in giving. We thank you, Lord, dahil binigyan mo kami ng paraan paano tamang magbigay. Hindi kami matatakot kung ano ibibigay namin basta sinusunod ka namin. So bless these people with the power of your authority and your scripture. Sinabi mo, Lord, bubuksan mo ang pintuan at bintana ng kalangitan sa mga taong nag-iikapo, nagbibigay ng tapat sa iyo. So bless them, Lord God. We declare blessing upon them. Sa mga kapatid namin na nagbibigay din, may iba't ibang kaparaanan, Lord, we pray you manifest the truth upon them at lalo pang lumalim ang paraan ng kanilang paglilingkod sa inyo sa paraan ng pagbibigay namin ng aming mga offering, love gift, and pledges. Thank you so much, God. Alam namin lahat na ito, mula maliit at malaki, nakikita mo basta kami tapat na ginagawang mga bagay nito. Sa kapurihan mo, Jesus. Amen. God bless us all.